Isipin mo to. Paano kung isang araw magising ka at ang unang sasalubong sa'yo ay hindi ngiti, kundi pangungutya? Paano kung bawat tingin ng tao sa'yo punong-puno ng panghuhusga? At paano kung ang pinakaunang susuko sa'yo ay ang sarili mong pamilya? Masakit, di ba? Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na ang batang yon na pinagtatawanan, iniiwasan at hindi pinaniniwalaan, siya rin pala ang taong hahangaan ng marami balang araw? Ito ang kwento ng isang batang tinawag na iba, pero piniling patunayan na hindi hadlang ang kanyang itsura para maabot ang kanyang pangarap. Humanda ka, dahil ang kwentong ito hindi lang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa tapang na hindi basta-basta nasusuko. Ano? Tara, simulan na natin ang kwento ni Angelito. Sa isang bukirin nga, malayo sa bayan, naninirahan ng isang batang lalaki na nagngangalang Angelito. Mula pa lamang sa kanyang pagkabata ay kapansin-pansin na ang kakaibang kulay ng kanyang balat. May mga puting bahagi ito na unti-unting lumalawak habang siya ay lumalaki. Ang kondisyon niyang ito ay tinatawag na vitiligo. Noong una ay hindi niya gaanong naiintindihan kung bakit iba ang kanyang itsura kumpara sa ibang bata. Akala niya ay normal lamang iyon. Ngunit habang siya ay tumatanda, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkakaiba niya sa paningin ng ibang tao. Tuwing papasok siya sa paaralan ay madalas siyang pagtawanan at tuksohin ng mga bata. Kaya madalas ay tahimik lang siya sa isang gilid. Angelito, ang aga mo naman yatang papasok. Sabi ng kanyang ina nang makitang nagsusuot na siya ng sapatos. Wala rin naman po akong gagawin sa bahay, kaya gusto ko pong pumasok na lang ng umaga. Bahala ko rin po kasing magbasa ng libro para mamaya may isasagot ako sa teacher namin. Sagot niya. Napakasipag namang mag-aral ng anak ko. Nilapitan siya ng ina. Basta kapag may umaaway sa'yo, magsabi ka lang sa akin ha. Tumangulang si Angelito. Ang totoo kasi, gusto niyang mauna lang para hindi makita ng maraming tao sa eskwelahan. Madalas kasi siyang tampulan ng tukso dahil sa itsura niya. Lumabas nga si Angelito ng bahay nila at tuluyang umalis. Nakasuot siya ng hoodie para rin hindi mapansin ng karamihan. Ang aga mo naman papasok. Nasalubong niya ang Kuya Angelo niya. May gagawin lang po sa school. Mahinang sagot niya. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa school ha. Maya ka naman sa itsura mo. Pagkatapos ay nilampasan siya nito. Isa pa nga ang dahilan kung bakit mababa ang confidence niya dahil na rin sa mga kapatid niya. Ang mga ito pa kasi ang nangunguna sa pang-asar sa kanya. Pagdating niya nga sa eskwelahan, bukas na ang gate. Dumiretso siya kaagad sa harapan ng classroom nila at nandoon na ang iba niyang kaklase. Uy, tignan niyo si Margo! Para siyang may pinturang tumapon sa mukha! Panunukso kaagad sa kanya ng kaklasing lalaki. Ang pangit naman ang balat mo! Singhal naman sa kanya ng isang batang babae. Lumayo tayo sa kanya. Baka mamaya mahawa pa tayo dyan eh. Papangit din ang balat natin. Sabi pa ng isang batang lalaki. Agad naman nagsilayo sa kanya ang lahat. Kaya tahimik na lamang siyang napaupo sa gilid. Sanay na naman siya sa mga panunukso sa kanya at pagtrato na parang may nakakahawa siyang sakit. Pero hindi niya pa rin talaga mapigilan ang masaktan paminsan-minsan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang pagtawanan gayong wala naman siyang ginagawang masama. Hindi niya maintindihan kung bakit nila kinatatakutan ng balat na mayroon siya, kahit pa hindi naman yun nakakahawa. Sa pagkainan nga, napansin ng ginang ang tahimik niyang anak. Alam niya kaagad na may problema dahil tahimik ito. Madalas kasi ay madaldal ito, lalo kapag magkasama silang dalawa. Anak, may problema ka ba? May nangyari ba? Alalang tanong nito sa anak. Napahinga ng malalim bago tignan ng ina. Nanay, bakit po iba ang balat ko? Bahagyang nagulat ang ginang dahil sa tanong ng kanyang anak. Iyon kasi ang kauna-unahang beses na kinwestiyon nito ang sariling balat.
Bakit sila kuya at ate? Hindi naman po ganito ang balat. Kayo rin po ni tatay. Hindi rin po ganito ang balat nyo. Bakit po yung akin lang ang naiiba? Tanong pa ni Angelito. Namana mo kasi siya sa lolo mo. Pareho kayong dalawa ng balat. Ngumiti ang ginang. At ang balat na yan ang magiging swerte mo sa buhay. Espesyal ka, kaya ganyan ka. Espesyal po ako? Napatingin si Angelito sa mga braso niya. Pero bakit ang sabi nila pangit daw ako? Ayaw rin nilang lumapit sa akin kasi mahahawa raw sila sa akin. Ayaw po nila ako maging kaibigan kasi iba ang itsura ko. Anak, palagi mong tatandaan na espesyal ka. Hindi nakakahawa yung balat mo. Isa pa, sobrang gwapo mo kayang bata. Balang araw, makakatagpo ka rin ng mga tunay na kaibigan na hindi titingnan ang itsura ng balat mo para lang igalang ka at itrato ng tama. Hinawakan ng ginang ang kamay ng anak. At hanggang wala pa ang mga taong yon, sinanay mo nang magiging kasama mo sa lahat. Kaya kapag may problema ka, huwag mong dibdibin mag-isa. Pwede mo kong pagsabihan ng lahat-lahat. Naiiyak na tumango naman si Angelito. Okay na siya basta nasa tabi niya lang palagi ang ina at palagi siyang kinakampihan. Ngunit kahit pa nga madalas pagaanin ng ina ang kanyang loob, hindi pa rin nawawala ang sakit na dulot ng pangungutya ng ibang tao. Kahit kasi anong iwas niya, nasasaktan pa rin talaga siya. Lalo pa, ngayong lumalaki na siya. Angelito, anong pangarap mo paglaki mo? Napalingon siya sa ina dahil sa tanong nito. Mabuti pa at malaman ka agad ni nanay para naman mapaghandaan na namin ni tatay mo. Tama ang nanay mo. Alam naming malayo pa, pero gusto naming maghanda ka agad. Sabi naman ng kanyang ama. Bahagya naman siyang napanguso. Nahihiya siyang sabihin kung anong pangarap niya. Natatakot din siya dahil baka mapagtawanan na naman siya. Naalala niya kasi noong tinatanong sila sa eskwelahan kung anong pangarap nila. Lahat ay pinagtawanan siya dahil sa kanyang sagot. Gusto raw niyang maging modelo. Anong imamodel mo? Pintura? Si Angelito masyadong nangangarap ng gising. Ang sabi ni ma'am, pangarap, hindi imagination. Hindi ka bagay maging modelo. Bakit ka kaya? Iilan sa mga salitang natanggap niya kailan lang dahil sinabi niya kung ano nga ba talaga ang pangarap niya. Anak, ayos ka lang ba? Nabalik siya sa ulirat nang tapikin siya sa braso ng ina. Siguro, wala pang naiisip ang anak natin. Hayaan muna natin siya. Sabi naman ng kanyang ama. Ano po? Napayuko siya. Gusto ko pong maging modelo. Tuwing nakakakita kasi siya ng mga billboard, magazine at palabas sa telebisyon na nagpapakita ng mga modelo, namamangha siya. Alam niyang hindi angkop sa itsura niya ang pangarap niya, pero iyon talaga ang gusto niya. Iyon ang ambisyon niya noon pa man. Hindi nagsalita ang mga magulang niya, kaya napaangat siya ng tingin. Matamang nakatingin ang mga ito sa kanya. Tingin na sobrang saya para sa anak nila. Alam ko pong malabo na matupad ko yun dahil sa balat ko. Pero yun po talagang pangarap ko. Noon pa lang po yun ang gusto ko. Mahinang sambit niya. Anak, hindi malabo yung pangarap mo. Ang gwapo-gwapo mo kaya. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Tunay naman kasing gwapo talaga si Angelito. Tanging dahil sa balat niya lang ang dahilan kaya madalas siyang tampulan ng tukso. Sigurado akong magiging isa kang sikat na modelo, anak. Ngayon palang susuportahan ka na namin. Nakangiting sabi naman ng kanyang ama. Ayan, kaya nangangarap ng gising yan kasi kinukonsinti nyo. Sa tingin nyo naman ho ba magiging modelo ang isang yan? Diyos ko, dagdag kahihiyan lang ang gagawin niya. Sabad ng Kuya Angelo niya at napailing. Nay, tay, huwag niyong paasahin na batang yan. Walang tatanggap na agency dyan. Tingnan niyo nga yung itsura niya. Sabi naman ng ate Angela niya. Napakagat nga si Angelito sa pang-ibabang labi niya. Bigla tuloy ulit siyang nanliit sa kanyang sarili. Manahimik kayong dalawa dyan. Imbis na suportahan niyo ang kapatid niyo, kayo pa itong minamaliit siya. Napaangat siya ng tingin sa kanyang ama. Galit ang itsura nito habang nakatingin sa dalawa niyang kapatid. Aba, hindi ko kayo pinalaki ng ganyan. Kayo ang inaasahan kong poprotekta kay Angelito. Tapos kayo pa itong nangunguna sa pagmamaliit sa kanya. Angela, Angelo, alam kong naaapektuhan din kayo kapag tinutokso si Angelito. Pero sana,
Huwag niyong hayaang mawalan din siya ng pag-asa. Mahinahong sabi naman ng kanyang ina. Napayuko naman ang dalawang magkapatid at napayukom na lamang ng kamao. Nang tumuntong ng third year high school si Angelito, mas lumitaw ang kagandahang lalaki niya. Pero kasabay nga nun ay mas lumilitaw rin ang kakaibang itsura ng kanyang balat. Dahilan para mas lalo nga siyang tuksohin. Isang umaga nga nag-anunsyo na may programa sa paaralan kung saan pipili ng mga estudyanteng magpaparada bilang mga kinatawan ng bawat baitang. Sino ang gustong sumali sa inyo? Walang may gusto sa ibang section, kaya dito na napagdesisyon ng kumuha. Saad ng guro. Wala namang nagtaas ng kamay dahil walang may interesado. Napabuga nga ng malalim na hininga si Angelito bago dahan-dahang itaas ang kanyang kamay. Napatingin naman sa kanya ang lahat at ilang sandali nga ay nagtawanan ng buong klase. Ikaw, abay talo na tayo agad. Hirit ni Henry kasabay ng pagtawa. Angelito, model ang hinahanap, hindi puno sa roleplay. Tumatawang sabi naman ni Jim. Ma'am, paeg ka si Angelito. Kami po hindi. Hirit naman ni Peter. Nagtawanan nga ang buong klase. Dahilan para mapayuko na lamang si Angelito. Angelito, pasensya ka na pero kailangan namin ng totoong modelo. Wala pang panalo ang baitang natin, kaya kailangan magseryoso. Sabi ng guro. Mas lalo namang nagtawanan ng lahat. Napayuko na lamang siya at tumango. Kahit ganoon pa man, hindi pa rin siya mawalan ng pag-asa para sa kanyang pangarap. Nang mag-uwian nga, diretso kaagad sa bahay si Angelito. Humarap siya sa salaming nasa kwarto at pinagmasdan ang kanyang muka, pababa sa kanyang braso. Pinagmasdan niyang maigi ang balat niyang hindi pareho ng kulay. Hindi ko hahayaang hitsura ko ang magdikta ng magiging kinabukasan ko. Sabay ngiti niya sa salamin. Lumipas ang mga taon. Mas nag-aalab ang ambisyon niyang maging modelo. Sa tuwing nakakapanood siya ng mga video ng nagmomodelong lalaki, mas lalo siyang nai-inspire. Hindi niya nga rin mapigilan na gayahin ang mga ito sa paglalakad. Araw-araw nga ay nagsasanay siya dahil balak niyang mag-apply sa mga naghahanap ng modelo para sa business nila. At nagbabalak din siyang sumali sa mga pageant. Isang umaga, habang nagsasanay siyang maglakad at may nakapatong na libro sa kanyang ulo, nakita siya ng dalawang kapatid niya. Tumawa ang mga ito kaya naman napatigil siya sa ginagawa. Angelito, tigilan mo na yung kabaliwan mo. Pinapagod mo lang ang sarili mo sa pag-iensayong ganyan. Sa tingin mo ba, susugal ang mga tao sa kagaya mo? Magtigil-tigil ka nga dyan. Sabi ni Angela, napailing-iling pa ito. Maging praktikal ka, Angelito. Hindi ka papasang modelo sa ganyang itsura mo. Aba, wala pa ako nakitang modelo na ganyan ang balat. Mukha ka lang nasisiraan ng bait. Naiiling na sambit naman ni Angelo. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso ang mga salitang yon. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, ngumiti siya sa mga ito. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Nararamdaman ko kasing suswertihin pa ako sa pangarap kong to. Nakangiting saad niya. Masakit para sa kanya na sarili niya pang kadugo ang hindi naniniwala sa kanya. Pero hindi pa rin nun mababago ang pangarap na gusto niya. Habang nag-aaral nga ng kolehiyo, nagsimulang mag-apply si Angelito sa mga modeling agency. Nag-umpisa siya sa maliliit muna dahil doon naman nagsisimula ang lahat. Ngunit sa bawat ahensyang pinupuntahan niya, ay pare-pareho lamang ang nangyayari. Pasensya na, hindi ikaw ang hinahanap namin. Hindi kasi pasok ang itsura mo sa hinahanap namin. Subukan mo na lang ang ibang trabaho. Iilan lang yan sa mga natatanggap niyang sagot mula sa mga ito. Paulit-ulit, pero hindi naman yun dahilan para sumuko siya kaagad. Nasa 20 na ang kanyang napupuntahan, pero iisa lang talaga ang natatanggap niyang sagot mula sa mga ito. Hindi pa rin ako susuko. Swerte kaya ako, sabi ni nanay. Pagpapagaan niya sa sariling loob. Sumubok pa siya, pero wala talaga. Kaya naman sobrang lugbok niya nang makauwi siya ng bahay. Pagod na pagod ka, anak. Sabi ng kanyang ina bago siya lapitan. Nay, sa tingin niyo po ba matutupad pa ang pangarap ko? Nabaliwala na naman po kasi ang lakad ko. Malungkot niyang tanong sa ina. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malakas ka, Angelito.
Balang araw ay masusukluan din ang paghihirap mo ngayon. Tugon ng kanyang ina. Napangiti nga siya bago yumakap sa baywang nito. Kahit papano nga ay gumaan ang loob niya dahil sa sinabi nito. Kahit nga patuloy ang pagtanggi ng mga agency kay Angelito, hindi pa rin siya sumusuko. Kahit pinagtatawanan na siya ng ibang tao, patuloy lang siyang nagpupursige para maabot ang kanyang pangarap. Dahil hindi pa siya makapasok sa agency, sumali muna siya sa mga pageant. Hindi siya pinapalad manalo. Pero ayos lang sa kanya dahil experience yon para sa kanya. Nay, second runner-up ako. Masayang sinalubong niya ang ina nang makababa siya sa stage. Napakagaling mo, anak ko. Congratulations sa panalo mo. Masayang sabi nito. Manang-mana ka talaga sa gwapo mong tatay. Hirit naman ang kanyang ama. Napatawa naman siya. Kahit second runner-up lang siya, champion naman siya para sa mga magulang niya. Sa gitna nga ng pag-uusap nilang mag-anak, may lumapit sa kanilang lalaki. May edad na. Nakasuot ito ng magandang kasuotan, kaya masasabi nilang mayaman ito. Pero ang nakaagaw ng pansin ni Angelito, ang itsura ng balat nito. Parehong-pareho kasi sila ng lalaki. Napanood kita kanina. May potensyal kang bata. Nakangiting sabi nito. Maraming salamat po. Nakangiting tugon niya. Ako nga pala si Christoph. Naglahad ito ng kamay. Tinanggap niya naman ito. May-ari ako ng isang international fashion company. Bigla siyang kinabahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Gusto ko sanang kuhanin ka kung ayos lang sa'yo. Tutulungan kita na magsimula ng pangalan mo. Ngumiti ito sa kanya. Katulad mo, marami ring tumawa sa akin noon. Kaya gusto kong tulungan ka para mapatunayan mo sa kanilang kaya mong tuparin ang pangarap mo. Kahit pa marami ang taong kinukutya ka. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo. Iiwan ko sa iyo ang contact number ko at address ko kapag libre na ang oras mo. Mag-usap tayong dalawa. Hihintayin kita, Angelito. Sunod-sunod naman siyang tumango. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po. Sobrang saya niya dahil may taong naniwala sa kanya, maliban sa kanyang mga magulang. Agad nga niyang pinuntahan si Christoph at kinausap. Masayang masaya siya dahil pagkatapos nilang mag-usap, sinabak siya kaagad nito sa modeling. Ginawa siya nitong model na mga bagong labas ng products ng business nito. Mr. Christoph, magaling po itong bagong modelo nyo. Hindi na siya kinakailangan turuan at kuhang-kuha niya ang kiliti ng camera ko. Nakangiting sabi ng photographer. Magaling talaga yan. Sagot ni Christoph. Nakangiti ito habang nakatingin kay Angelito. May future siya sa modeling. Nararamdaman ko agad ang kasikatan niya. Napatango naman ang matandang lalaki bilang pagsang-ayon. Iyon din ang naramdaman niya noong unang kita niya kay Angelito. Naramdaman rin niya ang sipag at tiyaga mula rito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ito. Maraming salamat po sa opportunity, Sir Christoph. Pangako pong mas gagalingan ko pa. Nakangiting sabi ni Angelito. May tiwala ako sa iyo. Kayang-kaya mo yan. Tugon ni Christoph at tinapik siya sa balikat. Dahil nga sa pagmomodelo, kumikita na ng sariling pera si Angelito. Dahilan nga rin para mapag-aral niya ang sarili at makatapos ng kolehiyo. Naging full-time model siya kaagad kay Christoph nang makatapos siya. Sinasabak din siya nito sa mga fashion show kaya naman unti-unti na siyang nakikilala. Nanay, tatay, nasa magazine na po ako. Tuwang-tuwang ipinakita niya ang magazine sa mga magulang. Tignan niyo po, may solo rin akong picture. Ang galing-galing ko po. Napakagwapo mo, anak. Sobrang saya ko para sa iyo. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Masaya ako sa tinahak mong landas, anak. Tandaan mong palagi kaming nakasuporta sa iyo ng nanay mo. Sabi naman ng kanyang ama. Congratulations, Angelito. Ang galing-galing mo. Napalingon nga sila sa nagsalita. Si Angelo. Yung mga katrabaho ko, crush na crush ka. Sabi naman ni Angela. Hiyang-hiya ngayon ang dalawa dahil sa pangdadaw nila noon sa kapatid. Hiyang-hiya sila dahil ibang tao pa ang unang sumuporta rito kaysa sa kanilang kapatid nito. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ni Angelito.
Sana patawarin mo kami sa mga sinabi namin sa'yo noon ah. Sana hindi pa kami huli. Naiiyak na sabi ni Angela. Imbis na sagutin, nilapitan lang ni Angelito ang mga ito at niyakap. Kailanman ay hindi siya nagtanim ng galit sa mga kapatid. At masaya siya ngayon dahil masaya silang buong pamilya. Patuloy pa nga ang pagsikat ni Angelito, dahilan para mapabilang siya sa mga malalaking fashion show. At dahil sa pagiging porsigido niya, nakarating na rin siya sa ibang bansa para maging modelo. Siya rin ang tinaguri ang unang modelo na may vitiligo. At sa patuloy na pagsibol niya, marami pang oportunidad ang natanggap niya. Ano naman ang masasabi mo sa mga sumusuporta sa iyo ngayon? Nakangiting tanong ng interviewer kay Angelito. Nasa isang talk show siya ngayon. Madalas siyang maimbitahan sa interview dahil marami ang naantig sa kwento ng buhay niya. Gusto ko lang sabihin sa mga sumusuporta sa akin at sa lahat ng tao na huwag sumuko sa pangarap nila. Isa pa, tandaan nyo na hindi hadlang ang pangungutya ng mga tao para tumigil kayo. Kung may mga insecurities din kayo sa sarili, yakapin nyo lang. Gawin yung motibasyon ng mga sinasabi nila para magtagumpay kayo. Ngumiti siya. At higit sa lahat, hanggat may isang naniniwala sa inyo, huwag kayong titigil. Kahit gaano pa man karami ang mga taong hindi naniniwala sa inyo. Basta may isa pa ring sumusuporta sa inyo, panalo pa rin kayo. Kaya sa mga kagaya kong sinasabihan na sumuko na lang, huwag kayong makinig at patuloy lang na lumaban. Maraming salamat. At dahil nga sa mga katagang yun ni Angelito, mas lumakas ang loob ng mga taong pasuko na sa kanilang mga pangarap. At dahil din sa katagang yun, napayuko na lang ang mga taong kinukutya noon ni Angelito at pinasusuko sa pangarap nito. Doon nila napagtanto na ang taong sinisiraan nila, mas may narating pa pala kaysa sa kanila. Bigla silang nanliit sa mga sarili nila dahil mas bumasi sila sa itsura ng isang tao kaysa sa kabutihang loob nito. Kapag may pangarap ka, huwag hayaang sirain ito ng pangungutya ng iba. Maaring hindi ka paniwalaan ng mundo ngayon, ngunit kung magsisikap ka, mananatiling matatag at hindi susuko. Darating ang araw na ang mga taong tumatawa sa iyo ay magiging saksi sa iyong tagumpay. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.